Dapat nakasmile ha. Dili ka mo magkusmod bala. Dapat nakasmile. Basta anak sang Ginoo malipayon daw. Amen? Kumusta ang atong kinabuhi sa sulod sa isa ka linggo? O sa loob ng isang semana? Sinagol kita ron. Kung sa Indian may mekos-mekos ako pod, may mekos-mekos pod ko ron. Ako kapasalamat ko sa kaayos ang Ginoo labi na sa sininga kabuntagon, sa kininga kabuntagon. This first nga mag-speak sa inyo karon, pinagi sa pulong sa Ginoo. Dako kayo nga privilege ako na mamita mo karong kabuntagon. Dalaygon ang Ginoo sa tagsa-tagsa nga kinabuhi. Nalipay lang ba mo kay nakasimba na pud mo ron? Makadayeg sa Ginoo? Amen. Ako grabing kalipay na mo. May blessings jud nag-abot sa amo. Salamat sa Ginoo kay unexpected tanan iyang ginabuhat sa amo. Dili lang sa financial kundi sa another year na pud gagihatag sa amo. Sa among baby nga paabotay. Pasalamat ko sa Ginoo sa iyang kaayo bisag usahay na ay kabudlayon sa kinabuhi. Dili porket na master kami dili na kami kabati og kagutom. Normal gina pag-follow sa Ginoo naagid na. Pasalamat sa Ginoo sa pag-answer sa mga butang nga dili na mo gusto or gusto sang Ginoo ang matuman sa among kinabuhi. Pasalamat ko sa Ginoo sa everything nga iyang gibuhat sa amo, mga unfading love niya sa amo, labi na sa inyo karon. Pakiusap, pakituba, pakiingon ang inyo sa katapad, pakikuhit. I love you with the love of the Lord. Dapat kitang mga igsuod maghigugmaanay jud ta. Kristohanon man dili kay ang Ginoo naton mahigugmaon. Amen. Kay tungod ang Ginoo natong mahigugmaon, magaampo kita. Let us pray. Our Father in heaven, kapasalamat kami sa kininga kabuntagon. Sa kininga privilege nga gihatag mo sa amo nga makadugog sa imong pulong. Tagay kami sang langit nun nga kaalam, dira gikan kanimo Lord. Aron masabtan ang imong mga pulong. Abrihi ang among mga panghuna-huna ug kasing-kasing Lord Jesus, aron madawat ang imong mga pulong Lord Jesus. Ini isa ka blessing sa liindra sa imo Lord Jesus, nga kaamon maangkon sa among tibok pangabuhi. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Karon nga kabuntagon, dalon ko kamo sa title sa atong topic, Driven by Love, Not Duty. Ang atong scripture, makita sa 2 Corinthians chapter 5, 14 to 20. Ingon niya dira, ang pag-ibig ni Kristo ang naghari sa amin, sapagkat natitiyak naming may isang namatay para sa lahat. Kung kaya't ang lahat ay maibibilang ng patay. Verse 15, nabatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay wag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. In verse 16, kung aton makita dira, kaya ngayon, ang pagtingin namin sa bawat tao ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Noong unay, ganun ang aming pagkakilala kay Kristo, ngunit ngayon hindi na. Padayon ta? Sa verse 17, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Klarong mga igsoon. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito ay pinalitan na ng bago. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya kaming mga kaibigan at hindi na kaaway. At pinagkatiwalaan niya kami upang maglingkod nang sa gayon ang mga tao ay maging kaibigan rin niya. Sa verse 19 ko aton makita dira ang ibig sabihin sa pamamagitan ni Kristo mga igsoon, ang mga tao ay ibinilang ng Diyos
nakaibigan at hindi na niya tinandaan ang kanilang mga kasalanan. At kami naman ay inatasan niyang ipamalita ito. Sa verse 20 o 21, ang last verse, kaya nga kami, mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo, alang-alang kay Kristo. Makipagkasundo kayo sa Diyos. In verse 21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya ay itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. So salamat kaayo sa pulong sa Ginoo, mao nag-remind sa ato sa kining kabuntagon. Ang konteksto sa 2 Corinthians chapter 5:14 to 20 mao ang padayon nga pagdepensa ni Apostol Paul sa iyang ministro diri sa kalibutan. Kini isa ka depensa ni Apostol Paul dili lang para sa iya kundi sa tanan nga tumuluon ni Jesus Christ. Nga nagpasiugda sa mapauswagon nga gahom sa gugma ni Kristo sa pagduso sa mga magtotoo ngadto sa bag-ong kinabuhi sa pag-alagad o pagsiuli. Ang misyon dili mapadayon pinaagi sa pagkasaad o obligasyon lamang. Ingon dira. Obligasyon lamang. Ang gugma ni Kristo nagpugos kanato sa pagkinabuhi sa ebanghelyo o sa pagkinabuhing isip iyang mga embahador. Ang gugma mao ang sugnod nga nagpadayon sa misyon nga kinabuhi dinhi sa kalibutan o kinabuhi naton dinhi sa kalibutan. Ang misyon dili lang para sa atong kaugalingon, kundi misyon sang Ginoo nga gibilin sa ato para mapadayon dato. Dili lang kami mga pastor ang accountable ani, kundi kitang tanan nga gibilin sa Ginoo nga mapadayon ang ministro ug ma-reach ang mga tao nga wala pa nakadawat sang kaluwasan. Tungod sa iyang dakong pagigugma, makita naton ang tulo ka butang nga gustong ipabot sa ato sa kabuntagon ni ining. Una diri, His sacrificial love. Kung atong makita ang sacrificial love, dili lang basta-basta nga gugma ni. Kinsay may uyab diri? Kinsay may loved ones? Parehas lang nagahigugma ta sa isa ka tawo without sacrifice nga ginaingon, posible nga magkadayon ba mo? Ang sacrificial kung atong ma-relate kay Jesus Christ, dili lang basta nga sacrifice ang ginaingon diri, kundi kinabuhi ang katumbas ani. Without the sacrifice sa Ginoo, posible kaha maluwas ta diri sa kalibutan. Kung walay paghigugma, nga dakong paghigugma sa Ginoo, imposible kaha nga kita, ikaw ug ako, diri karon. Christ's sacrificial love compelling believers to live for Him rather than ourselves. It emphasizes His love o ang iyang dakong gugma. So dako giday kahimuan ning gugma. Kay kung manguyab ka bala sa una, bisag unsa kalayo pa na adtuan nimo kay love nimo, kinahanglan jud nimo mag-sacrifice. Mao nang Ginoo. Bisag unsa kalisod ang iyang kahimtang, bisag unsa kalisod ang iyang kinabuhi that time diri sa kalibutan, gi-sacrifice niya kay tungod sa iyang dakong paghigugma igsuon. Dili lang isa ka gugma ang gihatag sa Ginoo, kundi para sa tanan. Iyang dakong gugmang gihatag sa ato para aron ma-motivate ug mo-lead kita sa pagtransform sa atong kinabuhi. Nag-awhag ka nato kitang isip tumuluo ug sumunod ni Kristo, mahimo kitang usa ka ehemplo sa nagbag-o nga kinabuhi. Pinaagi sa iyang dakong gugma nga maoy nahimong hagit sa usa ka Kristohanong pagkinabuhi diri sa kalibutan.
Ang kinabuhi nato dili lang para sa atua, kundi isa ini kakatumbas ang pagsakripisyo ni Jesus Christ sa atua para kita makaangkon sang kaluwasan. Tungod sa iyang dakong paghigugma, dili na naimuha ang imong kinabuhi karon. Ang sakripisyo nga ginaingon diri, gibuhat niya kay tungod sa iyang dakong love sa tuatanan. Ang gugma ni Kristo mauunta ang atong unang rason sa atong mataglihok og desisyon. Kung kita nakadawat na sa kaluwasan o sa pagsakripisyo ni Jesus Christ ang iyang kinabuhi o iyang paghigugma alang kanato, ang desisyon taog atong mga lihok dili na naatua. Sa iya na sa Ginoo ang atong kinabuhi. Kung giunsa kita pag-una ni Kristo, bisan dili kita angayan. Dili kita gipili sa Ginoo. Pero tungod sa iyang pagsakripisyo diri sa kalibutan, mao ikaw ako nakaangkon sang kaluwasan. Dili niya tuwa mismo ang kaugalingon sa Ginoo ni gihulam lang nato ning kinabuhi. Dili lang sa atoa nga mga buhat nga naga-impluwensya kanato sa pag-una sa uban o sa iyang kabubuton. Kung giunsa kita gihimo ni Kristo, ingon usa ka prioridad sa iyang kaugalingon. Bisag although nga daghan dapat mas unahon ang Ginoo, pero giuna niyang pag-sacrifice sa iyang kaugalingon. Dili siya makasarili. Tungod sa iyang dakong pagigugma mao ang nag-auhag kanato para ma-transform atong kinabuhi dira pinaagi sa iya. Kaya dili tayo pasgarbong atong kaugalingon. Kay dili man ni atoa mga igsuon. Bisag Ginoo na siya, gihubo dya po niyang pagkaginoo para kita makaangkon sang kaluwasan ug masinati naton ang gugma nga gusto ipasinati sa atoa sang Ginoo. Let us make Christ's sacrificial love as a motivator. It is living beyond self instead of focusing on personal desires. We as believers, ginatawag kita nga magkinabuhi para kang Kristo, nga maoy nagsakripisyo sa iyang kinabuhi para sa imuha ug sa kuha. Timan-i mga igsuon, ginatawag kita nga magkinabuhi para kang Kristo, diri para sa kaugalingon naton. Dili para mismo sa kaugalingon naton magkinabuhi ta, kundi para kay Kristo nga nagsacrifice ang iyang paghigugma sa atoa. Nagpasabot lang kini pagkonsiderar giunsan nato pagkinabuhi ang magpasidungog kaniya o pagserbisyo sa uban. Hinaot nga ang Dios maghatag kanato og talagsaong gugma. Unsa kini buhi og aktibo nga gugma. Grabing Ginoo. Grabing Ginoo. Maka-amaze kayo ang paghigugma sang Ginoo sa tuwa kay dili siya nagapili unsa man ang imong stand, unsa man ang stad sa kinabuhi, unsa man ka sa imong kinabuhi o kaugalingon nimo. Ang Ginoo naghatag kaluwasan sa imuha para ikaw makaangkon ug muduol sa iya ug tawagon kanyang anak. Mga igsuon, ang Ginoo nagpasabot niini, kinahanglan nato sa kinabuhi i-consider ang atong kinabuhi sa pagserbisyo ni ining ministeryo nga gibilin sa atoa sang Ginoo. Kaning mission diri ning pagpangalaga nato dili man ni atoa. Gipiya lang ni sa atoa para mapadayon ang gibuhat gisugdan sang Ginoo diri. Dapat kita mismo ang magpurso sa atong kaugalingon nga ipadayon ang misyon ug masabtan sa mga katawhan nga ingani ang gibuhat sang Ginoo sa inyong kinabuhi o sa ato ang kinabuhi. Christ calls us to a higher standard, requiring us sa pagbuhat sa mga paagi sa mga mapuslanon sa iyang ginharian. Beneficial sa atong mga isig katao ug paglig-on sa lawas ni Kristo or edifying to the body of Christ. Ikaduwa dira, changed and renewed.
in verse 16 to 17, talks about the profound shift na paunsa ba nato gilantaw ang atong kaugalingon. Ang uban, and of course, si Kristo. There are two perspective we can see here. Ang una diri, pagbago, pagtanaw sa uban. Pagbago sa pagtanaw sa uban, rather. How we see others. Paunsa nato makita o pagtanaw nato sa uban. Kita manggod usahay mga tao, mulantaw ta o mabase ta sa atong respeto sa usa ang posisyon sa usa ka tao. Based in their appearance, usahay katanaw ta, ay nindot ang iyang suot. Ikaduwa, uy, may kaya siya. Ikaduwa, even the past mistake, katanaw siya, ay kalain man iyang batasan. Kalain na iyang kaagi sa kinabuhi. Usahay dira tagatanaw sa isig nato kauban. But Jesus Christ reminds us, let us not look at the people based in their labels in life, but as a person, as beloved child of God. Kung tinuod ta nga Kristohanon, tanaw nato na sila nang may paghigugma. Dili nato sila i-judge. Di porket mahirap ang isa nato kakauban sa church, i-judge na nato, ingani abi ng kinabuhi nila, gimalas-malas na siya. Kung tinuod ta nga Kristohanon, kapasabot lang na nga ikaw gihigugma sang Ginoo, ikaw pun magbalik pun sa paghigugma sa isip nimo kauban diri sa church. A familiar quotation that says, do not judge the book by its cover, but by its story. Usahay, dili ta maka-judge nganong ingana siya. Dili nato bala ng background sa isa ka tawo. Ang Ginoo sa pagluwas niya, wala niya ta gi-judge, timan ni mga igsuon. Giluwas ta sa Ginoo tungod sa iyang paghigugma. Kung naay siguro standard ang Ginoo sa pagtanaw sa Dios sa ato, I don't know kung makapasaba ka ta. Kung naalay standard ang Ginoo sa pagtanaw sa ato, ang pangutana karon makapasaba ka ta. Bisag isa siguro wala makapasa sa ato. Kay tanan kita makasasala, walay perpekto ni ining kalibutan. Kani isa kapasabot, kung may standard ang Ginoo sa pagtanaw kanato, ang pangutana makapasaba ka ta. Maayo na lang full of grace and love si Lord. Na sa pagluwas niya kanako o sa imuha, wala siya nipili. Kaya paghigugma sang tao, ay paghigugma sang Ginoo, dili pang usa ka tao lang, pangkalahatan. Grabing paghigugma sang Ginoo, sacrificial love jud kaayo. Kaya pasalamati ang Ginoo always sa imong kinabuhi. Dili nato ang kinabuhi. Ihiya na sang Ginoo nga gipiyal sa atoa para magamit sa iyang kahimayaan. Grabe ka, maayo kayong Ginoo, iyang grasya ug iyang paghigugma mao ang nagluwas kanato bisag wala kita pinili. Ikaduwa, a new identity from old self to new creation. Kung kita naakita kang Kristo, our core identity is remade. Sama sa usa ka caterpillar nga nag-transform sa usa ka butterfly. Unsay makita ninyo? One time may ginaobserbahan ko nga caterpillar sa amuah, color green. Nagalatay dito sa tanom sa akong inahan, sa akong nanay. Paglatay niya, nagpilo ang isa ka dahon, dito siya nisulod. Pagkapila ka days, nakita na ako, nindot kayang kulay, nindot ang transformation. Kung ato ma-relate ni sa kinabuhing Kristohanon, kung naanata kay Kristo, kung kita naana kay Kristo, naay transformation ng atong kinabuhi. Naay transformation sama sa isa ka caterpillar kung unsa nag-transform maupod ang Kristohanon naton nga aspeto. Ang daan na wala na,
something new emerges. Kung sa una, nagkinabuhi pa ta, pagkasala, pero kay gibag-o o na bag-o na ta, diha kang Kristo, kita bag-o na nga binuhat. Bag-o na ta nga creation sa Ginoo, bag-o na nga kinabuhi ang nadawat ta. Kaya na-transform naman ang kinabuhi ta kung naana ta kay Jesus Christ. Kaya ginapasabot ko, dili ni atong kinabuhi diri, kung magatubang ta kay Jesus Christ someday, kung kanus aman ta kwaon, pangutanon ka ni Jesus Christ, unsa ba ang imong gibuhat samtang buhi pa ka? One time, may gibaptize ako nga barkada. Palahubog po ito kauban ako dati. Gibaptize siya. Tung time nga siya nang ibaptize sa mua, gilublob na siya sang pastor sa tubig. Paghawa sa iya sa tubig, ganong gitaas man imong kamot. Ngun sa uncle ko nga pastor, Pastor, may gusto pa ko balikan. Kasagaran sa kinabuhi naton, kita ang mo decide nga dili naton masabtan kung unsay kabubuton sa Ginoo. Kung gusto naton total nga transformation sa aton nga kinabuhi, masabtan naton ang kinabuhi nganong diri ka sa kalibutan. Lahi ang kinabuhi nga wala pa si Jesus Christ. Lahi ang kinabuhi nga naana si Jesus Christ. Mahimong hagit kanimo og kanato to share the gospel. To share the gospel and how the gospel changed and renewed your life. Ayaw ikahilom o ikadalo ang pulong sa Dios mga igsuon nga maoy nagbag-o sa atong tibuok pagkatao. Yes, I am drug user sa una. Kadaghanan barkada ko Muslim from Maguindanao. I am drug user pero diri ako drug addict. Ginasulod namon ang palengke sa kamusliman magpalit lang og drugs. That time nagabanda kami, dili kami makatugtog once na dili kami makatake sa drugs. During secular year ko sa college, nahinumduman ako. Ang kauban ako sa banda, bisag na kami sa eskwelahan, mag-take jud mi drugs. Ang dili na mo trabaho na mo. Nga na din ang effect sa drugs sa mo. Maging masipag kami. Yes, I am drug user sa una. Kumbaga, black sheep ako sa among pamilya. Like one time, nihilak na nga akong ginikanan sa kuha. Igon sa ako ang inahan. Dili na naubala nun sa una papagbago. Ang imong amahan na discourage na tungod sa imuha. Bisyo diri, bisyo dito, inom diri. Usahay, tag 5 days ko, 1 month ko di mauli sa balay, walay ligo-ligo, ay ilis-ilis. Bahala na, basta may inumon. Malipay ko anang kalibutanon sa una akong kinabuhi. Barkada dito, sa mua may barkada ko, Muslim, bisag asa na ako yung barkada. Until year 2018 came, nagkatrabaho na ako sa LGU. But there's something inside na empty jud. Bisag hubog ko sa una, gampo ko sa Ginoo, Lord, kapoy naman. Daily routine ako, gatrabaho ko sa LGU sa una, inom, bisaga duty mi. Pero di nila mi gapakita kay mayor, kay basi masagpaan mi. Magsulod mi sa office, hubog. Ingon sang kauban ko, ayaw panugid kay mayor, kay sa office man ko ni mayor. Ayaw panugid, kay basi masagpaan ta. Pero that night, siguro ko ampo sa Ginoo, Lord, kapoy naman nga ni Lord. Wa na ko'y kalipay, ani. Surrender na ko sa kinabuhi. Mapil na ko NP. Unsatisfied ko sa kinabuhi ko. Living na puro ingana, daily routine sa kinabuhi ko. Until na-encounter na ko si Jesus Christ. Tinudan ay Jud, gibayaan ako tanan, and I follow Christ.
Dili man ta na perfecto, bisag ka pangalagad sa Ginoo. Bisag kami mga pastor, bisag ka pangalagad kami, pwede pod kami makasala. Tanan ta makakasala, mao nang ginhambal ko. But mao lang na ginapadumdum sa ato, bisag makasasala, ta makapangayo, ta pasaylo sa Ginoo. Kinsa nag-ingon diri nga perfecto na sa simula sang una pa lang. Bisag Kristohano na ta, na ay challenge sa kinabuhi. Dili na maiwasan. Pero kinilang pagpahinumdum sa aton, nga ginapa-remember ta, unsay kamayong Ginoo. Sa kahimtang ni Muron, maayo kayang Ginoo. It is something we overcome and finds a new sense of self-rooted in God's love and not with our past struggles. Tanan nga struktura mas lig-on, mas naay pulos ug katuyuan same with our life. Unsa man ang kinabuhi nimo karon, naay pulos ug katuyuan na. Naay pulos ang imong kinabuhi ug katuyuan sa sini nga kalibutan ug dili lang pang sarili nga interes nimo. Kung tinuod ta nga Kristohanon, ang pulos sa kinabuhi ug katuyuan naa na kay Kristo. Dili na mismo ato ang mga decide ang matuman. In 2 Corinthians chapter 5, 16 to 17, is not just a one-time event, but ongoing transformation that shapes how we think, act, and relate to the world around us. Ikatulo, the message reconciliation in 2 Corinthians 5, 18 to 20. This center God's reconciling work through Christ nga nagpadasig ug kalinaw between people and himself, calling us to his ambassadors of peace. Sama sa usa ka maghigala nga nag-away but choose to fix things, forgive each other and restore their bond. Kung kinsa may nakasakit sa inyo karon, pasayloan ninyo. Kay ang tinuod nga Kristohanon mga higala, bisag unsa pa na kadako ang gubot between sa inyo duwa, kabalo ko mapasaylo kay ang Ginoo ta mapasayloon. Kung tinuod nga Kristohanon ta, dili naman aton nga kabubuton na sang Ginoo. Kung kabalo ta sa iyang mga promesa o mga saad kanato, ang Dios nibuhat usab ug sama sa paagi between him and us. Caused by sin, example, someone nga nakabati nga nahilayo sa Dios, someone who feels guilt or unworthy might find that through Jesus Christ the gap is closed. Kung tinuod ta nga Kristohanon, makabati ta unsay tama ug mali. Bisag kami mga pastor, once na nakahimo kami mali, makabati mig mali, kapangayon pasaylo sa Ginoo. Kay kabalo man ta guilty ta pag naa na ta sa kamot sa Ginoo. Pag naa na ang atong kinabuhi sa kamot sa Ginoo, makapil ta guilty. Naay conviction sa imuha, sala na. Makapangayo ta pasaylo sa Ginoo. Dili lang ta beneficiaries ani, but we also messengers. Dili ta kita mismo naka-benefits ani, kundi mensahero kita sang Ginoo. Mao ang ministry nga padayuno natin. Go and make disciples of all nation. Dili lang tataman sa paglingkod ni ining simbahana o iglesia, kundi kita mismo i-proclaim nato ang gospel nga ingani si Jesus Christ. I-proclaim naton nga ingani ang gibuhat sa ako ni Jesus Christ. This verse calls us to be ambassadors for Christ, meaning dili lang ta reconciled, whereas to share that peace with others.
Let us carry the message of forgiveness and hope, helping the bridge their own divide. Kani nga message naghiskot usab og pagbag-o sa kasabutan or new agreement sa ato ni Jesus Christ. Not just forgetting the past, but starting fresh with a new way in Christ. Kung kita bag-o na nga kinabuhi o nakadawat na takaluwasan, padayuno nato ang pagiging Kristohanon nga nadawat naton dira kay Jesus Christ. Pananglitan, ang usang nga kinabuhi sa kahadlok sa paghukom apan karon nagkinabuhi nga kabalo o nakahibalo or nahibalo nga gidawat sila sa Dios nga nagbag-o sa ilang pagtrata sa ilang kaugalingon ug sa uban. Kaning pulong nga ginashare sa Ginoo sa atong ginabasa nato permi everyday kung gabasa man gid ta. Dili ni walay pulos. Naay kapuslanan ang atong kinabuhi. Kay nga naman, bisag dili kita pinili sa Ginoo, maamis ka sa gibuhat sa Ginoo. We are Gentiles. Posible kaayo nakaabot ang pulong sa Ginoo diri sa tagom. Posible kaayo nakaabot ang pulong sa Ginoo dito sa Mua, nga layo na kaayo to. Hapit na sa Libak. Posible kaayo nakaabot diri sa Philippines ang pulong sa Ginoo kung wala ang paghigugma sa Ginoo. Kung wala ang pagsakripisyo sa Ginoo, mao ang naghatag sa atoa sa kawahagikan sa sala. Pag-awhag sang Ginoo sa atoa gikan sa sala. Kanina message nag-remind sa aton that reconciliation is God's idea first. And it's a calling to bring the same healing to every relationship in our lives. How do we need use message of reconciliation as a message of hope and restoration to every people living here on earth? To every person we encounter. Ang pangutana karon, kapila ba ta naka-share sa gospel sa Ginoo? Basi mas labaw pa i-share nato ang TikTok. Mas labaw pa ta mag-share sa social media. Ang pangutana karon, kapila ba ta naka-share sa gospel sa Ginoo? Kadaghanan karon wala nay time to preach the gospel. Kung tinuod ta nga Kristohanon, isa kahagit ni sa tuwatanan nga sundo naton ang kabubuton sa Ginoo kay tinuod naman ta nga Kristohanon, dili naton ang matuman, iya na sang Ginoo. Kadaghanan sa tuwa karon wala pa nakadawat diri sa kalibutan sang kaluwasan. Kani nga pulong sa Ginoo, kihanglan mapadayon nato. Kay ang pag-sacrifice ng Ginoo dili lang para sa usa ka tawo. Unsa man kapitos, unsa man kasakit ang iyang gidawat. According sa study nila, ang lansang daw, lansang ba na sa Bisaya? Sa Ilonggo labi, lansang man na. Ang lansang daw nga ginamit kay Jesus Christ, dili lang na nga sinaw nga lansang ng bag-o bakal sa hardware. Ang lansang ginamit kay Jesus Christ, kalawangon. One time, nakita ako nagpalansang sa krus sa TV. Pagkahapon, gibaba sa krus. Nagkato sa ospital kay basi matetanos. Wala makabuhat sama sa gibuhat ni Jesus Christ sa iyang sakripisyo diri sa kalibutan. Para sa imo ug sa ako tanan kita gipaambit ni Jesus Christ sang kaluwasan. Pasalamat ko sa pulong sa Ginoo nga always ka-remind sa atoa. Ga-remind sa atoa aron masabta nato nga si Kristo na namatay alang sa atoa tanan. In verse 14, and made us His ambassador, pinaagi sa iyang grasya. Dili kita na ako'y gusto i-flash dira karon.
Kani, gusto na ko ipabalo sa inyo ha, sa sininga kabuntagon. Dili kita nagserbisyo tungod kay kinahanglan, kundi tungod gusto nato ipaambit sa kadaghanan ang gugma nga nagbag-o sa atong kaugalingong kinabuhi. Timan-i mga igsoon, dili kita nagserbisyo tungod kay kinahanglan sa church, kundi tungod gusto nato ipaambit sa kadaghanan ang gugma nga mao ang nagbag-o sa atong kinabuhi. Simula bata ko, nakadungog na gid ko aning Bible sa mga story. Pero timan-i mga igsoon, unsa ba ang purpose ng atong pagserbisyo diri sa kalibutan? Unsa ba ang purpose ni aning kinabuhi ko diri sa kalibutan? Before I end this message, gusto na ako ibilin sa inyo, dili kita nagserbisyo tungod kay kinahanglan, kundi tungod gusto nato ipaambit sa kadaghanan ang gugma nga mao ang nagbag-o sa imo ug sa ako. Mag-aampo kita. Let us pray. Lord Jesus, ari kami nagaduol sa imo. Salamat sa kini nga message, Lord, nga nag-remind sa amo. Thank you kanunay sa imo, Lord. Bisag kami makasasala, dili kami anak ka perpekto sa among kinabuhi, Lord Jesus. Nakabalo ka, unsay mga struggles namon everyday, Lord. Unsay mga baggages namo, unsay mga circumstance nga ginagihan namo sa espirituhanong bahin, Lord Jesus. Patawara kami. Sometimes nakakamali kami, Lord, kasi dili kami perpekto. Ba't ang imong grasya nagapahinumdum sa amo, nga ang imong paghigugma dili sa isa ka tao lang, kundi pangkalahatan. Salamat sa kaluwasan nga imong gihatag sa amo, Lord. Kay kaning kadabuhi, dili man niya mo, Lord. Come and go naman kami. Ang pangutana, kanus-aba mi nakashare sa gospel. Kanus-aba na mo, giproclaim ang imong pangalan, Lord Jesus, sa kadaghanan nga tao nga wala pa naluwas diri sa kalibutan. Tabangan mo kami, Amay. Mas maging matinumanon sa imong mga saad, tudloi kami. How to reach the unreached people. Paano i-preach ang imong pulong, Lord Jesus, nga kani ang nag-awhag sa amon gikan sa sala sa kamatayon, Lord Jesus. Kani isa ka pagpahinumdum nga kinabuhi namon bilang isa ka Kristohanon, dili na mo kundi imo na. Ginatugyan ako kanimo ang tanan. In Jesus' name we pray. Amen and amen.